Ito na ang ating tanong bayong. Ayan, o. Ayaw na po niyang mangisay. Gusto na lang niya mag-sway-sway. Ayan. Ayan ang isay na rin. Ayan. Hindi ko nga ba malaman, ano ba, kulang ba sa sugar? Gutom na yata itong bayong, kaya nag-hypoglycemia na yata, nanginginig yung bayong. Okay, unang tanong. Sabi ni Paula, Tita El, ang boyfriend ko po ay nangingialam sa lipstick ko. Ganon? Parang gusto ko rin mag-lipstick. Okay. Nangingialam po ang boyfriend ko sa lipstick ko. Balak niya pong palitan. Ayaw po niya sa red na lipstick. Ang sabi niya, mas bagay daw sa akin ang light lang. Isa rin sa concern niya, kitang-kita raw kasi pag hinahalikan ko siya, Tita El. High school pa lang ako, red na yung lipstick na gamit ko, no? What to do? Masama ang loob, Paula. Okay, Paula. Unang-una, checkin mo muna kung lalaki ba talaga yung boyfriend mo. Kasi diba, bakit siya nangingialam ng lipstick mo? Ay, diba? Pero, on the other hand, baka naman siya i-concerned boyfriend lamang kasi baka nga naman hindi bagay sa shade ng balat mo yung red. Kahit Paula ang pangalan mo at mahilig ka sa pulang lipstick, hindi ba Paula? Baka hindi talaga bagay kasi ako hindi bagay sa akin ng red na lipstick. Never naging bagay ang dark lipstick sa akin. O tingnan nyo, may dark brown akong, masira pa yung lipstick ko. May dark brown akong lipstick. Kita nyo? Oh. Pero hindi yan bagay. Tingnan nyo. Oh, mukha akong matanda. Tingnan nyo, diba? Parang ang tafang ng itsura ko. Kaya, baka same lang. Baka naman out of concern lang yon. At saka yun nga, baka tumatapang kasi yung pes mo kapag ka nagre-red lipstick ka o baka mukha kang kontrabida. Diba? Kaya ayaw niya nang naka-red lipstick ka. O, diba? Paula. Baka yun lang naman yon. At saka, yun nga, yung isa sa mga concerns niya kapag hinahalikan mo siya. Yun naman okay lang. At least, diba, it's a sign na meron siyang girlfriend. Pero baka naman nga kasi ang hirap tanggalin. Hindi naman siguro dahil meron pa siyang iba. Kung hindi, baka nga naman kasi, hindi ba? Baka nga naman kasi, naiilang siya sa super red mong lipstick. Gaano ba kasi ka-red? Hindi ba? Pulang-pula, katulad ba ng mga suot na pantalo ng mga katipunero? Ganon. Fire engine red ba ito? Na matte? Wala man lang shimmer? Baka nga kasi ganon. Kaya medyo naiilang si boyfriend. Pero Paula, you can always come to terms. Wow, bago yun. Come to terms. So, hindi ba? Hindi, pwede naman kayo sigurong mag-compromise. Pag magkasama kayo ni Boyfie, di mag-light lipstick ka. Kapag ikaw lang, may lakad kayo ng barkada, tsaka ka mag-red lipstick, tas dalas-dalasan mo yung hindi mo siya kasama para lagi kang naka-red lipstick. Tsareng! Hindi ba? Pwede naman siguro yon. Para lang, alam mo yon, magkaroon kayo ng balance sa relationship nyo. Ngayon na, pagbigyan mo siya. Baka naman yung ibang bagay na hindi mo rin masyadong bet, di sa susunod, erase mo rin sa kanya. Compromise, ika nga. Okay, Paula? Na mahilig sa pulang lipstick. Next! Okay, pati tuloy ako napalipstick. Ang tapang ng, ng labi ko pag dark na lipstick. Si Winnie nalulungkot. Sabi niya, Tita El, paano ko kaya i-explain sa baby ko? Baby, as in jowa. Naiiwan ko siya ng pansamantagal. Hindi pa niya alam na malapit na akong pumunta sa Canada for the family. Alam ko na hindi niya magugustuhan dahil gusto niya lagi akong nakikita. Nalulungkot, Winnie. Winnie! Bakit naman hindi mo nabanggit sa jowa mo? Gano'n na ba kayo katagal ng boyfriend mo? Na hindi niya alam na may balak kang mag-Canada. Dapat ang relasyon ay honest. At all times, walang pinipili yan. Dapat lagi kayong matapat. Honest sa isa't isa. No secrets. So ngayon, mukhang mahihirapan ka talaga.
Pero sa tingin ko, kung malawak naman ang kanyang pag-iisip at kung mature siya mag-isip, maiintindihan niya kung bakit kailangan yung magkahiwalay pansamantagal. At habang naandun ka, di hanap pa rin siya ng trabaho kung kaya rin niya mag-Canada o di maligaya kayo. Bakit ba si Ethan, sinundan si o hindi ba, sa Canada? Hindi ba, Winnie? O di gayahin mo sila. Okay, next. Sabi ni Dindy, Tita L, what to do? Paano ko kaya makukuha ang corona sa mga sinasalihan kong beauty contest? Nako, hindi po 40 yan. Pero sige ha, sabi niya. 3 years po akong sumasali sa mga gay pageants pero never pa akong nagka-crown. Palaging ming lot-lot sa Q&A kahit medyo alam ko naman ang sagot. Tips naman po para ma-overcome ang stage fright. Soon to be queen, Dindy. At saka yung Reyna, para maganda. Okay, simulan natin sa Ama Kabugera. Pagkatapos yung tugtog na Reyna, Queen Dindy, ngayon palang tawagin na natin ikaw na Queen Dindy. Okay, Queen Dindy, bukod sa araw-araw mo patugtugin yung Ama Kabugera at saka yung Reyna ni Michelle D. Kung sa Q&A ka nangangamote, etong suggest ko sa'yo, kasi ganito rin yung ginagawa namin. Humarap ka sa salamin. Kung todo makeup. Ako hindi na ako nagme-makeup pag humarap sa salamin kasi I'm confidently beautiful na ako. Diba? So eto na nga, humarap ka sa salamin with or without makeup at doon ka mag-practice ng isasagot mo. Kasi pag nakikita mo yung sarili mo kung paano ka sumasagot, mas magkakaroon ka ng confidence. Baka kasi mamaya kaya hindi ka rin nananalo, ninenervyos ka, tapos nakakunot pa yung noo mo, or nabubulol-bulol-bulol ka, yan. So baka kailangan humarap ka sa salamin at mag-practice ka ng pagsagot. Samahan mo na rin ng kakaibang lakad, o hindi ba? Yung mga snake walk. Diba? Ni Michelle D. Tapos yung lava walk, hindi ba? Ni Catriona Gray. O hindi ba? Baka kailangan ng specific walk para dyan, para mas magkaroon ka ng points or mas mapansin ka, mas tumatak ka sa mga judges. O hindi ba? Tandaan mo, hindi ko mo maganda nananalo. Nadadaan talaga yan sa confidence. Okay? So, dapat talaga siguro nag-uumapaw ang iyong confidence. Simulan natin sa pagpapatugtog ng mga positive na mga kanta katulad ng Reyna at ng Ama Kabugera. Tawagin mo ng sarili mo bilang Queen Dindy. Yan, para talagang kiniklaim mo na. Diba? And, ayun nga, practice sa harap ng salamin ng iyong paglakad, ng iyong parasela, hindi ba? Pati na rin yung pagsagot mo sa salamin, humarap ka para magkaroon ka ng confidence. At, higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pag-asa na hindi ka nananalo. Because, sabi mo nga, 3 years ka nang sumasali sa mga gay pageants. Bakit ba si Pia Wurtzbach ilang beses na rin siyang sumali sa Binibining Pilipinas? 3 taon din, hindi ba? 3 beses din siya na sumali. And yung pang-ilan? Yung pangatlo, pang-apat. Yung pangatlo, doon na niya talaga na-career. O yung pagiging di ba? Hindi lang basta Miss Philippines, kung hindi, ayun na nga, naging Miss Universe pa. O, hindi ba? So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ganon rin naman si Catriona Gray, di ba? From supermodel at iba't ibang mga beauty pageants, hindi ba? Nag-Miss World pa siya. Tapos, ayan, Miss Universe, hindi ba? So, huwag kang mag-alala. Queen Dindy, baka naman hindi mo pa talaga panahon ngayon, baka in the future talagang magkaroon ka na ng corona. O, di ba? So good luck sa'yo, i-practice mo lang sa salamin, ha? Yung parasela, tsaka yung pagdaldal mo. Ayan, ha? Tapos syempre, dapat laging, kahit na seryoso ka, dapat nakasmile yung mata mo. Ganon. Okay? Pasarela pala. Ano ba yung parasela? Huh? Sorry na. Oo. Hindi na pa nabubulol si tita. So, kailangan siguro humarap din ako sa salamin. At habang ginagawa ko yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok ninyo ng bongga. Mga kapatid!
Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.